ihabol natin ang pakikipagpanayam, no? Implementasyon daw po ng price cap sa local and imported rice. Makakapanayam natin si ASEC Genevieve Guevara, DA Assistant Secretary. ASEC Bebang, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Jen, at sa inyong po mga tagapakinig at tagapanood po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, nung isang araw binabalita namin dito, nagkaroon kayo ng simultaneous inspection doon sa mga palengke. Ano pong latest? May nasampahan tayo ng kaso na lumalabag doon sa price cap, ASEC? Ngayon po, nagkapag-issue po tayo nationwide, mga 36 po na notices of violation ito. Nasa proseso po kami ng pagkakalap po ng mga kanilang mga sagot. Kasi meron po itong nakalagay po sa notice of violation, may 48 hours po sila para makapagbigay po kanilang kasagutan at syempre kung may mga patunay po sila kung bakit hindi po sila nakapag-comply. Yun po yung ginagawa natin ngayon. May mga iba pa po na hindi pa po nakakapag-submit nun. So kinukumpleto po natin at yun, titignan po natin kung talagang mabibigyan po ba sila ng penalty. Kasi po dun sa kanilang pagsasubmit po ng kanilang mga reply. ASEC, gaano ba kahigpit ang DA ngayon sa programa nating ito para mababalaan ng mga negosyante nag-iisip pa na lalabagin itong bagay na ito? Kami po naman talagang malakas po yung ating pakikipagtulungan. Lalo-lalo na po sa ating mga LGU, sa ating DILG. Yung pong pag-activate po na ating mga local price coordinating councils, yan po yung gusto natin na talaga maganda yung coordination, malakas yung coordination para mas strictly po natin ma-implement, Opo. Kasama na po yung ating mga kapulisan para po talagang yung pagbabantay at pagsisiguro po na hindi po nababago. Kasi marami pong nagsasabi na kapag po daw kami nandun, Yun na nga. pinapalipan. Opo, napapalitan. So, ang ginagawa po natin ngayon talagang, syempre, hindi naman po tayo pwedeng 24 hours na nakabantay din sa kanila. So, ang ginagawa po natin talaga ay nakikipagtulungan talaga tayo ng mabuti sa ating mga LGUs at ating mga kapulisan para po talagang ma-ensure at mas strictly enforce po natin yung ating pong price cap sa imported na bigas. Alam niyo po, napakalaki yung tulong ng mga market master. Dapat ba inuobliga natin ito para yung mga market master, kung wala man yung tao ng DA, sila po dapat nagmo-monitor, ASEC? Yes po, meron po talaga tayong grupo, may mga group chat po tayo sa ating mga market masters. At yun po yung ginagawa din nila, nagsasubmit din po sila ng periodic report sa atin. At yun po mga nakikita nila na hindi po nagko-comply dahil nga po may listahan po talaga tayo at sila po mismo ay nag-iikot din sa kanilang mga palengke, ay sinasubmit din po nila yan sa amin. As part din po na aming price monitoring, yan po yung ginagawa natin sa bantay presyo. Again, ASEC, 50 is 50. Kumbaga, hindi pwedeng taasan. Yes po, yan po talaga yung ating price cap. Sa katunayan naman po, of course, umaabot na po ito ng 30 days. Temporary lang naman po itong price cap o price ceiling na tinatawag. So, Opo. nung May 14 po ito pinalabas at naging effective, hanggang June 12, sabi nga natin sa ating mga retailers, konting tiis na lang at matatapos din po ito kung meron man po. Kasi yung lagi po nilang sinasabi ay medyo mataas daw po yung kuha nila. Opo. Nung isang araw po, pumunta nga kami sa mga supplier, pumunta po sa Bulacan, sa Intercity, sa Golden City. Nakita po natin talaga na merong mga mababa naman po talaga. Kaya lang, of course, yung mga in-between, yung mga trader, mga delivery, logistics, yan po talaga yung nakaka-apekto. Pero sinasabi nga, pwede naman kasi dumiretso sila doon. Yun nga lang, of course, may mga kusuki na siguro po sila. Meron po silang pinagkukuhan at dinideliveran na lang. At sinasabi nga natin kung didiretso po talaga. At kami naman nagbibigay rin po ng ibang mga alternatibo. May mga brands po kami na talagang swak at malaki pa rin ang kita ng ating mga retailer. Yun po yung ginagawa rin natin as an alternative para po talagang merong mapababa pa po natin yung presyo na ito. So meron naman palang paraan, kasi akala namin baka mamaya wala silang ibang mapagkukunan. So meron naman pala. Well, again, ASEC, gaano tayo kaseryoso na ang implementasyong ito dapat masunod talaga nationwide? Ayun po, meron po tayo mga regular talagang ginagawang monitoring. Araw-araw po tayo nakamonitor at ang DA naman po may enforcement
team para po talagang ma-ensure natin na ito pong mga magpa-violate. Ito nga po na pinag-uusapan namin mamaya, meron kami mga meeting para ma-ensure po natin na meron pong karampatang parusa po yung hindi talaga magkukumpleso. Gusto po natin na ito po ay isa pong batas, so kailangan po sumunod. At kung hindi po makasunod, asahan po nila, meron po sila maging violation at penalty. Ase, kapag kami mga inspection pa po kayo, surprise inspection, inform nyo rin po kami para makasama yung aming reporter na po. Asek, ha? Yes po. Opo, yan po ay gagawin po namin. Asek, magandang umaga po. Ingat po kayong palagi. Magandang umaga rin po sa inyo. Mga kaibigan, Asek Bebang Guevara, ang atin pong nakapanayam ng Department of Agriculture, Genevieve Guevara.